Ay, nako po. Huh. Ito na nga ba sinasabi natin mga kainags, ano? Tama yung nasa forecast na mag-i-snow ngayong araw na to. Paano kaya nila nalalaman yun mga kainags? Ano? Hanggang ngayon gumugulo pa rin sa aking isipan yun Pero angat muna natin at baka makalimutan ko. Kasi baka hindi na naman tumigil ang snow. At least yung ating wiper ay hindi ma-frozen. Hindi kapitan ng mga snow na babagsak kung hindi titigil ang snow mamaya. Paano kaya nila nalalaman yung forecast mga kainags kapag mag-i-snow? Mga 1 week before no? Ang galing no? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Paano kaya? Tapos kung sakaling hindi naman mag-i-snow, mag-change din or magbabago rin yung forecast nila. Synchronize, ang bilis. So dito lang kasi natatakot lang ako mamayang gabi pag uwi natin. Pag may snow na naman, baka madulas na naman yung daan. Pero tingin ko naman, hindi naman kasi malamig ngayon mga kainis, pero nag-i-snow. Kaya pag yung mga snow bumabagsak sa ground, nakikita nyo, basa, hindi siya namumuo. So naalala ko dati nung umikot yung sasakyan natin, dito kasi medyo maliwanag ngayon Nung nakaraan kasi medyo madilim, Naka 2-wheel drive lang kasi ako noon. Pagbaba kong ganun, bumaba ako dyan Pagbaba ko, tapos pagkabig ko pakanan, abay umiikot yung likuran ng aking sasakyan kasi nga magaang yung likuran natin ng sasakyan ko Walang mga pabigat Hindi ko mapit yung unahang gulong mga kainags, pati yung likuran na gulong. Umiikot ako dito Mabuti na lang. Nung gabi na yon, gabi nangyari, hindi umaga kasi sa umaga, pag mga regular days, may mga nakaparadang mga sasakyan dyan, dito sa gilid. Mabuti na lang nung time na yun, wala. Kasi dito, pagbaba ko dito, ayan pagkabig ko dito, pakanan mga kainags, umiikot. Akala ko nga, lalampas ako dyan, babalandra ako dyan. Akala ko mababangga ko tong puno na to or yung poste na yon. Dito ako umikot, grabe. Dito ako umikot no. Gumanon tapos gumanon. Saktong-sakto rito sa parking na to, mambihira. Mabuti na lang ako, ganun ang nangyari. Kung dumiretso-diretso ako doon, nasira ko yung poste ng patay or halimbawa sa umaga nangyari, may tatamaan akong sasakyan dyan, malaking abala yon. Makakaabala pa tayo. Tapos syempre, pangatlong rason, tataas pa yung babayaran natin sa insurance. Nako po, Panginoon. Yan, so mabuti naman, maraming salamat sa Panginoon. Noong time na yun hindi naman tayo masyadong nasaktan. Kinabahan lang tayo at nagkaroon ng konting phobia. Nadagdagan yung ating pagkakaroon ng PTSD. Tama ba yun? Post-traumatic self disorder. Yeah. Maraming salamat sa nag-comment Yung takot sa pagmamaneho daw yun. Yung mga ganun daw ng mga disorder. So tingin ko naman, hindi naman mamumuo yung mga snow kasi tingnan nyo. Kasi kung malamig ngayon, yung mga snow na bumabagsak na yan, mag-form ng snow sa ground natin. Ayun si Haring Araw, wala, nakatago mga kainags So hanggang ngayon mga kainags nagre-research kasi ako. Di ba nabanggit ko nakarang vlog natin kasi bala ko uling lumabas ng Canada. Bala ko pumunta uli ng Amerika, USA. Yan. Pero hindi ko muna sasabihin kung saang lugar kasi hindi pa ako sigurado Baka mamaya sasabihin ko itong lugar ako pupunta, tapos hindi naman pala ako doon pupunta, di ba? Tsaka tentative, hindi pa naman sigurado. Plano pa lang. Plano. Wala pang kasiguraduhan. Nagre-research ako ngayon. Mamaya ako nagkikwento kasi papasok ako mga kainis. Mamaya na tuloy usapan Eto na naman tayo. Puti na naman. Talaga naman. Yan. Kita nyo naman mga kainags Hay! Akala ko pa naman tapos na ang winter. Tapos na yung pagsya-shovel natin ng snow. Bakit ganito? Mga huling hirit sa tag-araw. Hindi naman malamig mga kainags Yun yung ating truck Ito papakita ko sa inyo yung harapan ng natin Kita nyo puno na naman ng snow yung sasakyan natin. Bihira. Shovel tayo ng snow sa bahay uli mamaya. Nakita ako sa chinek ko yung camera natin sa bahay. Kaya ba ito ng blower? Mukhang kaya ng blower At ngayon, madulas na naman ang daan mga kainags Pero ilalagay ko na sa 4x4
Kasi parang may phobia na naman ako doon pag lumiko tayo no. Mabuti na lang naiangat na natin yung ating wiper kaya malinis na siya Hindi na siya, wala siyang mga snow. So, na, Abril na mga kainis, Abril na. May mga forecast pa rin na magi-snow. Ayan, nako. Kakaskasin ko muna to. Alright. Mga kainags, ito na yung ating pagbaba doon sa sinasabi ko. Sana wag madulas. Pero na ako ngayon, naka 4-wheel drive. Ay, hindi pa ako naka 4-wheel drive. Pa 4-wheel drive ko muna. Dali lang. Ayan, naka 4-wheel drive na tayo. Kakapit na yung 4 na gulong natin dito sa pagbaba. Yan, ito yung pagbaba natin na to. Ito yung isa sa mga kinakatakutan natin, pagkabig natin pa kanan dyan no. Naku, yan ang sinasabi ko, may kotse sa kanan. Buti nung time na nangyari na yon, walang kotse dyan. Kasi kung may yung kotse na yan, nandyan yun, yung time na umikot ako, yan ito, ang kintab grabe. Dahan-dahan lang tayo. Ayan, nakita niyo yung kotse? Nako. Kung yan nandyan, nako wala na, yari na. Ayan yan yung kotse Diyan tayo bumalandra Ang bira. Tara. Lagay na natin dito. Ay, salamat. Kitang-kita nyo naman mga kainags Kitang-kita nyo naman yung linis. Ay, salamat. Laking tulong ng snowblower talaga natin. So yun mga kainags, nga pala balik tayo dun sa usapan natin kanina. Sabi ko kasi nagbabalak akong pumunta sa Amerika. Sa pa naman sa itong year, pero hindi pa sigurado. Kumbaga plano pa lang, nagbabalak. At nako mas makakatipid pala ako kapag hindi ako nag-hotel. Pag naghanap ako ng Airbnb na bahay, tumingin kasi ako, 4 na gabi, 3 araw, ang babayaran ko lang ay mga nasa $400 no? $400 for 4 days. Kasi kung magho-hotel ako, kasama na yung pamasahe ko sa eroplano, abay na sa almost 2,000 Canadian dollars. Pero kung tiningnan ko kasi kung pamasahe lang, back and forth, eroplano from Edmonton to America, doon sa pupuntahan ko, na bala kong puntahan, nasa 650 Canadian dollars lang. 'Di ba? Plus $400 sa bahay. Let's say sabihin natin yung conversion ng $400 ay mga nasa 600 Canadian dollars din. So mga nasa 1,200 lang siya. Let's say sabihin na lang natin 1,400 Canadian dollars. Kasama na yung eroplano back and forth, pati yung Airbnb. O 'di ba mga kainags, mas makakamura ako. Kasi tumitingin ako ng ng mga hotel and flight. Grabe, sabi ko wala akong makitang mura. Wala akong makitang mura. So sana matuloy, sana matuloy. Balak pa lang naman kasi ngayon meron na akong ipon para sa travel ko, dadagdagan ko na lang para yung mga panggastos-gastos doon syempre. Sana matuloy kasi dream ko mapuntahan yung mga gusto kong puntahan doon. Saka ko nasasabihin sa inyo mga kinis, pag talagang confirm na, pag totoo na, pag may ticket na ako. Pero sa ngayon kasi balak pa lang plano, pinag-aaralan ko pa pati mga itinerary, yan, pati mga gastusin, syempre kailangan pag-aralan yan. So yun. At sabi ko, makakatipid nga pala ako talaga Pwede mga kainags, So pag nag-Airbnb kasi ako, kwarto lang yun, di ba? So saka pag pumunta naman ako ng USA, hindi naman ako mag-i-stay sa bahay, hindi naman ako mag-i-stay sa kwarto, mga kainags, Kasi sabi ko kung mag-hotel ako, tapos hindi naman ako mag-i-stay sa hotel, ang laki-laki ng babayaran ko, abay sayang. Syempre pag nag-travel tayo, hindi naman tayo mag-i-stay sa bahay lang, di ba? Lalabas talaga tayo niyan. So uuwi na lang tayo doon sa bahay, sa hotel natin, kapag pagod na tayo, pagkagabi na, or pagod ka na, di ba? So kung mag-Airbnb ako, mura na, makakatulog pa rin ako pagkapagod na ako talaga. So sabi ko kailangan wise, di ba? Yan. Pero may mga
may mga kakilala rin ako no, ng mga nagko-comment eh. Kasi nung pumunta ako ng Mexico, kami kasama ko si Mahal na Reyna, maraming nagsabi sa akin na nagtitipid ka naman sa sarili mo, bakit ang pangit-pangit ng hotel mo? Aba, sabi ko, hindi naman ako pumili nun, yun yung binigay sa akin eh. Yun yung kasama sa package na binigay sa akin. Tsaka sabi ko sa kanila, at tsaka hindi naman yung hotel ang pinuntahan natin doon sa Mexico or yung mga pupuntahan natin, hindi naman yung hotel. Yung hotel, kahit na hindi naman ganun kagandahan yan, eh tutulugan mo lang naman yan eh. Hindi ka naman dyan buong maghapon. Di ba? Mag-i-stay. Eh ano pa yung pagta-travel mo kung mag-i-stay ka lang sa hotel. Di ba? So sabi ko, yung hotel, hindi yan yung priority natin. Ano lang yan? Tutulugan lang natin yan. Priority natin, yung pupuntahan talaga natin. Kasi may mga kakilala rin tayo, may mga iba na gusto talagang bongga yung hotel, ano? May mga ganun talaga yung gusto mo. Siyempre, ipopost sa Facebook, di ba? Para masabi na may pera, maganda yung hotel, di ba? May mga ganun eh. Hindi natin masisi sila, no? May mga hindi sila makatulog sa mga simpleng hotel. May mga ganun eh. Ayaw nila lang matulog sa mga simpleng hotel kasi hindi sila siguro sanay. At gusto nila yung mga mamahaling hotel. Yan kasi tayo, alam niyo naman, cowboy tayo mga kainas, ano? Kahit na kung saan tayo matutulog, okay lang eh. Na importante, mapuntahan natin yung gusto natin puntahan. At syempre, higit sa lahat, makatipid. Di ba? Save our money. Yung. I wish matuloy mga kainas. Eh? Mukhang may sinisipon na naman ako. Mukhang may kulangot na naman ako sa ilong. Hindi kulangot yan. Kung ano yung mga nakikita nyo dumi sa ilong ko, mga kainas, hindi kulangot yan. Ha? Minsan kasi yung sipon, parang sipon, gano'n eh. No? Tapos yung balahibo ng ilong ko, kulay puti, kaya parang dumi. Ganun talaga pag nagkakaedad na. Siyempre yung mga ilong, mga balahibo ng ilong nagkukulay puti. Mabuti nga hindi na mapanot katulad ng ulo ko. Yan. Ang bihira. Eh paano pa yung mga balahibo ko sa ilong natanggal yan, napanot din, nakalbo din patulad ng ulo ko, di wala na. Lahat ng alikabok singhot ko na. Hello baby. Hi! Nintay mo si Papa Inags, ha? Yan. Tapos nga pala mga kainis na yung sabi ko kanina, yung pag nag-hotel tayo, na sinasabi kong 2,000 plus, ano lang yun, ha? 2 days. 2 days lang yun. Parang 3 nights, 2 days. 2,000 plus na yun, pagka flights and hotel. Pero yung sinasabi ko kanina, na kung mag-Airbnb tayo, 3 araw, 4 na gabi. Diba? Tapos magkano lang? Yun, 400 or 350 US dollar. Marami pang mga makikitang mas magandang presyo. Pag Airbnb, diba? Kumpara sa mag-hotel, nako, 2 days lang, 2,000 plus pa. Diba? Wala pa dun yung wala pa dun yung mga pagkain. Mga pamasahe, wala pa doon. O, diba? Ano lang yun, flights and hotel. Medyo magastos, no? Kasi sana matuloy kasi nga sabi ko sa inyo, giyera ngayon, giyera. At least may plano lang. Ganda ng sikat ng araw, no? Tsaka syempre mga orchids, mga kainags, ano? Ayan, no? Ay, by the way, yung nga pala mga kainags, ano, nabasa ko yung mga comment ninyo tungkol dito sa shingles. Kasi nabanggit ko na nagpalit po ako ng shingles. Ako nagpalit ng shingles na yan. Pero hindi po lahat ng side na yan, ng bubong natin ng garahe, ako po yung nagpalit. Ang pinalitan ko lang po dyan, ito po. Yan, yung side lang na yan. Kasi yung side na yan, nakatapat po lagi sa araw yan. Umulan, bumagyo, tapos laging naaarawan. Kaya yan po yung mabilis na nasira. Yan, parang ganito siya. Ngayon, ganyan siya. Mas malala pa dito. Yan, mas malala pa po dyan dati. Talagang nagtutukla pa, nag-aangatan na po yung umaangat na yung mga shingles. Itong side na to, no? Yan, kaya kung napapansin yung magkaiba po yung kulay at yung istruktura. O, diba? Kung napapansin nyo, bago yung nasa kaliwang side ng camera natin kaysa dito sa kanan. Yan po yan. Yan itong mga nakikita nyo. Hindi ko po yan pinalitan. Yan pa rin po yung original mula nung lumipat kami rito sa bahay na to. Ang pinalitan ko lang po dyan, kasi baka hindi nyo po napanood, yung mga nag-comment, baka hindi nyo po napanood yung mga una kong video na sinabi ko na ito lang po yung pinalitan ko, yung side lang na yan. Yan. Yung iba kasi parang
ano sila, nalilito, nahihiwagaan kasi sinabi ko, ako daw yung nagpalit ng shingles na to nung lumipat kami. Pero sabi ko nga po, ang pinalitan ko lang dyan, itong side lang na yan. Ayan, malinaw po, no? Malinaw po tayo. Kitang-kita nyo naman yung ebidensya, oh. Yung lumang shingles at yung side na ito. Ito lang yung side, ha? Ulitin ko ulit. Yan, na pinalitan ko. Yan, ayos. O, diba? Ganda ng araw natin. At para lang po sa mga doon sa mga nag-comment, kasi mga nag-comment eh. Marami-rami yung nag-comment eh, no? Something fishy daw. Parang sinungaling, parang ganun dati nung sinungaling daw ako, nagsisinungaling ako. Pero doon sa mga matatagal nating mga viewers, alam nila yan na nabanggit ko. Pero ngayon, lahat yan papalitan ko. Sana matuloy, ano. Pero sabi nyo nga, unahin natin yung safety. Safety first. Yeah. So marami nag-comment na sa Dalarama, meron daw knee pad. Kaya lang po, bumili na rin ako dati ng ng knee pad, no? Yung protection sa tuhod natin sa Dalarama dati. Hindi ko po nagustuhan yung quality kasi parang maangat. Unlike po sa mga Home Depot, yung kahit na medyo mahal, maganda siya, para lang siya naka-steady sa tuhod mo pag lumuluhod ka. Tsaka magagamit pa naman natin yun sa ibang project natin dito sa bahay. Diba? Pagdating sa mga kneecap, huwag na tayong magtipid. May pera naman tayo eh. Yan! Kaya nga kuripot eh. Ibig sabihin ng kuripot, maraming pera yan. Yan. Yun. At yun, hopefully, matuloy, no? Hopefully. Nawala na yung mga snow sa taas ng bubong ng garahe, oh. Tapos ito mga kainags, ito. Magsasampung taon na rin pala to next year. Kasi ginawa namin to, July 2017. Itong bakod na to. Itong bakod na to. Grabe, no? Ganun kabilis ang panahon. 9 years na to sa July ito. Tapos next year, 10 taon na siya. Tapos ito yung mga tornilyo na ginamit ko. Talagang mahal to, $5, no? Mahaba yan, $5 isang peraso. Ayan, no? So kasi kaya kami naglagay ng bakod dito. Screen lang yan. Merong rito, ganito lang yan. Nakakainis, ganito. Kasi minsan, syempre, pagka gusto mong mag-barbecue o nandito kayo ng family mo, gusto kasi namin, ayaw namin ng nakikita kami ng kabilang kapitbahay. Although dito naman sa Canada, mga kainis, yung mga puti, wala namang pakialam yan sa inyo. Hindi naman sila nakikialam, walang pakialam yan. Kaya lang, siyempre tayo Pilipino tayo, karamihan naman sa Pilipino, hindi naman lahat, katulad kami. Pag gusto namin kasi pag lumabas kami ng bakuran, ayaw namin na nakikita kami ng kabilang side. Ayan, halimbawa, magko-coffee lang kami, tatambay ako rito. O di ba pag summer tumatambay tayo dito, di ba? Sa ilalim ng puno na yan. Ayan, gusto ko wala, yung hindi ako nakikita ng kasi minsan lumalabas din yung mga pag summer kasi lumalabas yung mga tao sa labas ng bakuran sa backyard nila. Halos lahat ng mga tao rito nakatambay sa backyard, hindi sa harapan ng bahay. Sa Pilipinas, sa harapan ng bahay, di ba, nakatambay. Yan, kaya siyempre pag nakatambay yung mga kapitbahay mo, makikita ka kailangan natin yung privacy. Kaya nilagyan ko yan. Ayan, nilagyan ko yan. Grabe, ganon kabilis ang panahon, Tapos ito, ganon din magsasampung taon na rin kasi pagkatapos nito, nung ginawa ko to. Pagkatapos niyan, itong side na to, yan yung pinalitan ko, yung bubungan natin ng kakayanin ko kaya yan? Parang minsan nagdadalawang isip ako no? Kasi pag nandito tayo sa baba, parang lang maliit lang no? Kayang-kaya ko yan, pero pag nandoon na sa taas, nako, lapad pala. Pero yan, kaya ko ng isang araw yan. Itong side na to, kaya kong tapusin ng isang araw yan. Na to, itong paintings na to, bihira. 2017 ko rin to ginawa, mga kainags, 2017. Parang kailan lang, tapos kasi nung natapos kong gawin to, nakatayo lang akong ganito, sabi ko 3 months after, sabi ko matutuyo na kaya yung mga oil paint, kasi oil paint yan ayan nakapansin nyo, mga kainags, oil paint, mamahaling oil paint, makintab makintab pa rin hanggang ngayon Grabe, tapos isang araw kahapon, napatingin ako dito, sabi ko,
magsasyam na taon na pala to. Magna 9 years na pala to sa... Kasi tinapos ko to October eh. October 2017 mga kainags. Ano? Tapos ngayon eh 2026 na. Next year, 10 taon na yan. Grabe. Ganon. Pag nagkakaedad ka talaga siguro, no? Talagang ramdam mo yung ramdam mo yung paglipas ng, yung bilis, no? Paglipas ng panahon. Grabe. O, tapos ngayong taon na to, sa May, 10 taon na kami sa bahay na to. Itong darating ng Mayo. Ibig sabihin, 10 taon na pala ako nagbabayad ng bahay, ng mortgage at property tax. Hindi hira. Eh, ganun talaga. Siyempre, kumuha tayo ng bahay. Yan. O, sa grabe. Bilis ang panahon. Pati yung mga paintings natin sa baba, no? Kasi may mga paintings din ako sa basement. Magkakasabayan, 2017 din yun. Nung 2017 na yun yung time na gusto ko nang magsimulang mag-vlog na hindi ko masimulan kasi nga hindi ko alam kung paano. Wala akong alam sa mga editing. Tsaka medyo natatakot pa ako nung time na yun kasi wala eh. Nag-aalangan eh, no? Yun, nasimulan natin. Nasimulan ko yung pag-vlog. December 26, 2020 na. So, 3 years, no? 2017. Kung gustong magsimula, hindi nasimulan. At least nasimulan natin ang mga kainags, ano? Grabe. Tapos ngayon, 5 years na tayong nagbablog, mga kainags, ano? 5 years na. Kaya maraming salamat sa suporta. Maraming. Ay, by the way, maraming salamat din sa mga basher natin, ano? Siyempre, mahal na mahal natin yung mga bashers natin na yan. Yan ang ating mga regular viewers. Hindi mawawala yung mga yan, mga bashers. At may mga kritiko rin tayo, di ba? So, halo-halo naman. Hindi naman lahat ng bashers natin ay as in basher talaga, no? Yung iba dyan, mga critics lang natin. Siyempre, sinasabi nila kung ano yung nakikita nila. Pero siyempre, lagi ko lang pinapaalala sa inyo, mga kainags, ano? Lahat ng tao ay magkakaiba. Iba-iba tayo ng diskarte sa buhay. Iba-iba tayo ng pananaw sa buhay. Pero siyempre, tumatanggap tayo ng mga critics, mga kainags, ano? Mga kritiko natin dyan, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat, mga especially sa mga basher natin. Yan, mga talaga. Mga basher, mula sa kanan, mula sa kaliwa, at sa gitna. Ganoon na rin sa likuran. Pasok! Yan. Birahin nyo si Inags. Maraming salamat. Thank you very much. Yan, ha? Welcome na welcome. At saka, mga basher ko, magyaya pa kayo ng maraming mga basher, yung mga kaibigan nyo. Yayain nyo sila, sabihin nyo, punta tayo sa channel ni Inags. Birahin natin ang birahin si Inags doon. Yan. Natutuwa ako pag binabasa ko, mga ka-Inags. Ano? Lalo na pa, may mga nagtatanggol din sa akin. Shoutout sa mga nagtatanggol sa akin. Maraming salamat, ha. Binabasa ko, nakakatuwa. Ang bihira talaga. Alam nyo, mga ka-Inags, nung ako'y magsisimula mag-vlog pa lang, isa sa mga pinapangarap ko talaga, magkaroon ako ng basher. Kasi, sabi daw nila, at saka, ayon sa aking pagre-research, pag ikaw ay nagkaroon na ng regular na mga basher, araw-araw may basher ka sa mga in-upload mong vlogs, aba ibig sabihin yan, meron ka ng halaga, ibig sabihin meron, kumbaga sa pera, may value ka na. Kumbaga sa mga bagay, may value ka na. Kasi di ba, pinag-aaksayan ka na ng panahon, di ba? Kasi kung wala ka namang kwenta, Inags, abay, bakit ka pa ng pag-aaksaya ng panahon ng mga basher, di ba? Ibig sabihin, may value na pala ako. Wow! Grabe, no? Natupad na yung pangarap ko. Ang bihira. Thank you, ha? Yan. Uy, napahaba na yung vlog ko. By the way, mga kainis, don't forget to subscribe. Click the like button po. Leave your message. Maraming salamat po at hanggang sa muli.